Malungkot na ipagdiriwang ng pamilya Divina Gracia sa Camarines Sur ang Pasko at Bagong Taon. Nito lamang kasing December 7, 2025 ay natagpo ang wala ng buhay ang 27 years old nilang anak na si Claudette Jane at ang graduating student na sana na si Kela Divina Gracia. Kapwa nagtamo na ang dalawa ng mga saksak at hiwa sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Paano sinapit na magkapatid ang kalunos-lunos na katapusan? Dagdag ng saksak sa katawan na ang magkapatid na tatagpo ang patay sa Naga, Camarines Sur. Ang suspect sa krimen kinakasama ng isa sa mga biktima. December 7, 2025 ng alas 6 ng umaga bago pa lamang nagsisimula ang araw ng mga naka-duty officer sa Station 2 ng Naga City Police nang makatanggap sila ng tawag. Tungkol ito sa natagpuang katawan ng isang babae sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, na kanilang nasasakupan. Kasama ang grupo ng Scene of the Crime Operatives at mga investigador ay agad na tumulak ang grupo para tunguhin ang crime scene. Dahil sa malakas na pag-ulan ng lumipas na gabi ay malamig at basa pa ang daan. Pagpasok nila sa kalsada malapit sa isang subdivision sa Barangay Concepcion, Pequeña ay agad nilang natanaw ang biktima. Sa damuhan sa gilid ng kalsada ay dinatnan nila ang isang kahindik-hindik na eksena. Nakadapa ang isang babae na nakasuot ng jeans na pantalon at maong na jacket. Naliligo pa ito sa sariling dugo, bagamat patuloy pa din ang pagpatak ng ulan. Marami itong sugat at hiwa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at ang isang braso nito ay putol. Kinilala ang biktima na ang 27 years old na si Claudette Jane Divina Gracia na nangungupahan malapit sa lugar. Ayon sa mga residente doon, ay malimit nilang makita ang biktima sa lugar, may kasama itong kapatid na babae at ang kanyang kinakasamang lalaki. Napag-alaman din nila na ang biktima ay nagtatrabaho sa SM malapit doon at malimit nila itong makita na sinusundo ng kanyang ka-live-in partner sa trabaho at hinahatid din naman sa umaga. Habang pinuproseso ang crime scene ay medyo natagalan ng mga investigador. Ang katawan ng biktima ay agad na din nilang dinala sa morgue para naman isailalim sa post-mortem examination. Sa kalagitnaan ng investigasyon ay nagtaka ang mga investigador dahil walang dumarating na pamilya ang biktima. Gayong ayon sa mga tao ay malapit lamang ang inuupahan nito kung saan ito nakatira, kasama ang kapatid at ang kinakasama. At bilang bahagi ng investigasyon ay nagdesisyon ng grupo na sadyain ang bahay na tinutuluyan ng biktima, lingid sa kanilang kaalaman ang dadatnan nilang senaryo. Pagdating nila sa Zone 1, Barangay Concepcion, Pequeña, ay sinubukan nilang tumawag sa labas ng kulay asul na gate kung saan sinasabing nakatira ang biktima. Subalit sa kabila ng mga sigaw at katok ay walang sumasagot mula sa loob, kaya naman nagdesisyon na ang grupo na pumasok. Pagpasok sa loob ay kapansin-pansin na ang nagkalat na mga gamit sa labas. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay wala silang nakitang tao hanggang sa tuluyan nilang pasukin ang isa sa mga silid. Dito ay natagpuan pa nila ang isang katawan ng isang babae. Nakabalot ito ng puti at asul na bedsheet na tinalian ng electric wire. Ang biktima ay kinilala na ang kapatid ng una nang natagpuang katawan, ang 25 years old na si Kela Divina Gracia. Tulad ng kanyang ate ay nakitaan din ito ng malalalim na saksak at hiwa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga biktima ay mga residente ng Barangay Cotmo, San Fernando, Camarines Sur. Sa mga nakakakilala sa pamilya Divina Gracia ay kilala silang mababait na tao sa kanilang lugar, walang kaaway at maraming kaibigan. Tulad ng iba ay simple lamang din ang pamumuhay ng pamilya. Ganun pa man, ay labis ang pagsusumikap ng kanilang mga magulang para mapagtapos ng pag-aaral ang magkakapatid. Sa lahat ng magkakapatid ay labis ang closeness ng mag-ate na sila Claudette at Kela. Sadyang mapagmahal na ate si Claudette sa lahat ng kanyang mga kapatid. Tumutulong din ito sa kanyang mga magulang lalo na sa pag-aaral ng mga sumunod sa kanya. Nang magtrabaho si Claudette sa SM sa Naga City, ay umupa ito ng bahay doon kung saan sila naninirahan ng kanyang live-in partner na si Murphy Hofancia. Mas matanda ito kay Claudette at isang IT.
Si Kiela naman ay mag-aaral ng Central Bicol State University at kumukuha ng kursong agriculture. Medyo may kalayuan din ng San Fernando sa Naga City. Kung magta-travel ka sakay ng bus ay aabot ng halos 30 to 40 minutes. Kaya naman para mas makatipid ay tumira ito kasama ang kanyang ate Claudette sa inuupahan nitong bahay sa Green Acres sa St. James Concepcion, Pequeña. Nasa ika-4 na taon na si Kiela sa kolehiyo at ilang buwan na lang at magtatapos na ito sana sa kanyang kurso. Mula sa crime scene ay nagawang ma-recover ng mga investigador ang ilang mahahalagang ebidensya, gaya na lamang ng 2 kutsilyo na may mga mantsa pa ng dugo, na siyang hinihinalang ginamit sa pagpatay sa magkapatid. Habang ginagawa ang investigasyon ay isang katanungan ang pumasok sa isip ng lahat. Nasaan ang kinakasama ni Claudette na si Marfie Hufancia? Sa kalagayan ng mga biktima ayon sa mga investigador ay naganap ang krimen noong gabi ng December 6, 2025. Kaya naman muli silang nagtanong-tanong sa paligid ng bahay na tinitirhan ng mga biktima. Nagbabaka sakali sila maaaring may nakakita o nakarinig sa nangyaring komosyon sa bahay bago ang krimen. Ayon sa mga residente na kanilang nakapanayam, malakas ang ulan noong December 6, 2025 ng gabi. Kaya naman maaga pa lang ay wala ng tao sa lansangan. Kaya naman walang nakakaalam kung ano ba ang nangyari. Bagamat may iilan na nagsabing bago ang pangyayari, ay naririnig nilang nag-aaway ang mag-asawa na sila Claudette at Marfie. Malawak din ang bakuran ng bahay kaya naman kung may nangyayari sa loob nito ay mahina nang maririnig mula sa labas. Malimit din makita ng mga tao doon ang 2 sakay ng kanilang tricycle. Hinahatid ng lalaki si Claudette sa trabaho at sinusundo din naman ito sa gabi. Nang bigo na makahanap ng witnesses, ay nagsimula silang mangalap ng mga CCTV footages. Inisa-isa nila ang mga bahay at establishment sa paligid, nagbabaka sakali na may makukuha silang footages na makapagsasabi kung ano ang naganap noong gabi ng December 6, 2025. Subalit lahat ng nakuha nilang footages ay malayo sa lugar. May isa lang silang footage na nakuha, subalit hindi nakuha nito ang mukha ng biktima at suspect. Ganun pa man malinaw sa audio ng nasabing footage ang malakas na pagsigaw ni Claudette ng bandang alas 11 ng gabi. Sa sigaw nito ay paulit-ulit nitong sinisigaw ang pangalan ng kanyang kinakasama na si Marfie. Dahil sa pangyayari at sa mga circumstantial evidence na kanilang nakalap, ay tunuring ng suspect ng mga pulis si Marfie Hufancia. Kaya naman agad na pinag-utos ng Police Regional Office 5 ang full-scale manhunt. Ang target, ang 35 years old na si Marfie Hufancia na bigla na lamang naglaho sa lugar, kasunod ng pagkakahanap sa mga wala ng buhay na katawan ng mga biktima. Mas lalo pa nga nadagdagan ang suspicion ng mga pulis dahil base umano sa account ng isa pa sa mga kapatid na babae ng 2 biktima ay maging siya ay nakaranas din ng pangmomolestya mula sa suspect. Ayon sa PNP, ang tinitingnan nilang anggulo at motibo ng suspect sa ginawa ay crime of passion. Nalaman kasi nila na bago ang krimen ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. At ilang oras bago ang krimen ay nakapag-post pa ang suspect sa kanyang social media account. Sa kanyang huling status ay sinabi nito ang mga katagang tapos na sa wikang English ay it's over. Ayon sa PNP, malaki ang posibilidad na unang pinatay ng suspect ang mas batang biktima na si Kiela bago nito sinundo sa trabaho ang kinakasama. Subalit dahil nga sa takot na makita nito at malaman ang kanyang ginawa kay Kiela, ay dito na ito nagdesisyon na tapusin na rin ang buhay ni Claudette. Ang gulo dito yung crime of passion. Kasi ang gulo natin dito, may mga account ng mga yung sister ni nung biktimang 2 biktima na sila din nakakaranas ng molestya dito sa suspect natin. So most probably crime of passion ito tinitingnan natin. Baka nagawa na niya ng hindi maganda itong si Kylie, itong nasa bahay, nagawa na niya ng hindi maganda. Nasundo niya yung live-in niya, pauwi na, baka ma-uncover yung ginawa niya dito sa bahay. So gumawa na rin siya ng hindi maganda dito sa live-in partner niya. So yun ang theory na tinitingnan natin na sinusupport naman ng other circumstantial evidence. Tapos
Isang mensahe pa ang nagdiin sa suspect na nagmula mismo sa nakatatandang kapatid ni Murphy na ibinahagi ng ama nitong si Mario sa media. Sa mensahe, humihingi ito ng tawad at sinabi nito na napatay niya ang magkapatid. Ayon kay Murphy, ay nais nang makipaghiwalay ng kanyang asawa na si Jane sa kanya. Sinubukan niya itong amuin, subalit desidido na ito na makipaghiwalay kaya niya ito napatay. Sa huli, binili niya sa kapatid ang kanyang 2 anak at sinabi niya rin na maaaring pag nabasa ng mga ito ang kanyang mensahe ay wala na siya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap ng PNP sa suspect na si Murphy Hufancia. Sa panayam sa Asintado News ay umiiyak namang humingi ng tawad ang nakababata nitong kapatid na babae sa pamilya Divina Gracia dahil sa ginawa ng kanilang kuya. Kasunod nito ay nangako ito na tutulong sila sa paghahanap sa kanyang kuya. Kung kanila man itong matatagpuan ay nangangako sila na isusuko nila ito sa kapulisan para mapagbayaran nito ang kanyang kasalanan. Sorry. Alam ko po, kulang yung sorry namin. Tinutulong kami na mahal si Kuya Murphy. Salamat lang po kayo ng hustisya. Sorry po talaga sa ginawa ng kuya ko. Sorry po. December 9, sa kalagitnaan ng paghahanap sa suspect na si Murphy, ay may natagpuan namang katawan ng isang lalaki sa baybayin ng Barangay Castillo, Cabusao, Camarines Sur. Nasa decomposition stage na ang katawan kaya naman hindi na halos ito makilala. Ganun pa man ay malakas ang kutob ng pamilya Hufancia na ang katawan ay ang hinahanap na suspect na si Murphy. Familiar kasi sa kanila ang suot ng lalaki na itim na polo shirt at ang suot nitong engagement ring. Ganun pa man, para makasiguro ay isa sa ilalim ang katawan sa DNA testing. Ang katawan ng magkapatid ay iniuwi na sa kanilang bayan at nakasalukuyang nakalagak sa Zone 5 San Fernando Born Again Church sa kanilang lugar. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.